Day 13 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinimula na ng senator judges ang interpolation sa ikatlong witness ng prosecution para sa alegasyon ng umano'y anomalyang paglustay ng OVP at DepEd sa ilalim ni Duterte ng confidential funds. Sa interpolation, muling nanindigan si dating COA Ixtal State Advisor Roderick Wamil na kinakailangan ng detalyadong financial plans para sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Aniya, hindi standard na may tuturing ang mga submissions na kulang at hindi detalyado kung saan talaga ginastos ang pondo. Si Criza Lopez para sa kabuuan ng balita. Hindi raw maikukonsidera na standard practice ng isang ahensya ang idinito pagsusumite ng detalye kung paano nito ginastos ang inilaang confidential funds ayon sa testigo ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, ang ikatlong araw na humarap si Roderick Wamil, dating auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ayon sa testimonya ni Wamil, sa loob ng maraming taon na pagtatrabaho niya sa loob ng COA, maituturing daw na hindi standard ang pagsusumite ng Office of the Vice President ng purong acknowledgement receipts bilang patunay sa pinaggastusan ng 125 million pesos confidential funds. Sasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit? Hindi ko po siya masasabing standard practice since ito po yung kauna-unahang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. So first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at walang official receipt. Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit. At 125 million no, na walang sales invoice at walang official receipt. Yes po, Your Honor. Paliwanag ni Wamil, ang acknowledgement receipts ay isinusumite sa COA bilang patunay na nakarating ang pondo sa target nitong benepisyaryo, habang ang official receipts o OR o sales invoice ay patunay kung ano ang binili o ginastos sa naturang pondo. Ang OBP raw ang kauna-unahang tanggapan na may confidential fund na tanging AR lamang ang ipinasa sa COA. Paano nagastos ang pera at saan pumunta yung pondo? Tama po yun. Yes po, Your Honor. Dito po sa case ni OVP sa Office of the Vice President, meron ba ganong klaseng plano? Meron ba ganong klaseng accounted use of the funds? Since ang audit po namin ay document-based, so nagbe-base lang po kami dun sa sinasubmit sa amin. So kapag hindi po properly liquidated, meaning hindi submitted lahat ng documents or yung documents ay hindi compliant dun sa requirements ng Joint Circular, nagkakaroon po ng presumption na yung amount is put to personal use or benefit po. Yes, kasi Giit ni Wamil, bagamat sensitibo ang impormasyon kaugnay sa pinaggamitan ng confidential at intelligence fund, ibinapasa pa rin ng mga ahensya na mayroon nito ang detalyadong pinaggastahan nito, kabilang ang mga katunayan katulad ng official receipts o OR at acknowledgement receipts o AR. Anya, pondo pa rin daw kasi ito ng publiko. obviously, Mr. Witness, is pag sinabing confidential in nature, huwag na kayong magtanong. Basta ginamit namin yung pera. Hindi sa tingin mo, tama po yan o hindi? Hindi po, Your Honor, kasi ang confidential fund ay public funds pa rin naman po. So it must follow the strict accounting and auditing rules po para maiwasan po yung misuse. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.